ka, dakilain ka, O Diyos, sa gabing ito, sa pagkakaloob po sa amin ng panibagong opportunity upang mag-aral ng iyong salita. Panginoon, maluwalhati ka po sa gabing ito. Dalangin po namin na ikaw po ang magbigay sa amin ng talino na nagbumula sa iyo. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. Override my preparation. Nawa ang mga sasabihin ko lamang ay makaluwalhati po sa iyong pangalan. Sa iyo lamang, Panginoon, ang mataas na papuri at pasasalamat. Pagpalain mo, Panginoon, yung mga kapatid ko na nasa trabaho na nag-join, sa mga kapatid na galing sa trabaho na nag-join as well, sa mga masugid naming tagasunod sa Facebook Live, sa ating pong Zoom at sa panambahang ito. Panginoon, minsan pa po ang pagkapala at pangunguna mo po sa amin, maayos na connection din po ang aming hinihiling. Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat, turuan, at tulungan mo po kami sa gabing ito. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright. Sige po, ituloy natin yung ating pag-aaral. Discipleship 2, Basic of Spiritual Life, Session 6, Spiritual Direction. Yung ating pong theme verse, ang sabi roon, "My food," said Jesus, "is to do the will of Him who sent me and to finish His work." Ang sabi doon sa John 4:34. Ano po bang ibig sabihin doon sa yung food na binabanggit doon sa ating pong talata? Alam natin, yung ating pong physical na kinain, umaga, tanghalian, hapunan, may midnight snack pa, yung pagkain yun ay ang pakinabang sa ating katawan is to refresh and to recharge our body. Tama? Kaya tayo kumakain para tayo ay lumakas. Yung katawan na hindi kumain ng tama, pagkain na kung saan ay hindi akma sa ating pangangailangan, naturalmente tayo ay magiging mahina, ineffective, lalamya-lamya at magiging sakitin. Tama? Pag hindi ka kumain ng tama. On the other hand, kapag ikaw naman ay kumain ng tamang pagkain, yung tamang sukat at the same time yung tama, yung mga tawag sa ganon, yung pag merong may isda, may gulay, mga ganun yung good meal na sinasabi natin, ito naman ay magbibigay sa atin ng kalakasan at pakinabang sa ating katawan. Tama? Kaya naman mga kapatid, kung pag-uusapan naman natin yung spiritual na pagkain, ang sabi dito, ang pagkain, sabi ni Jesus, yung food na binabanggit is our spirit is the will of God. Ano yung kalooban ng Panginoon? Katulad ni Jesus, siya rin naman ay napagod. Siya rin naman ay nanghina sa kanyang mahabang biyahe, di ba? Wala namang sasakyan that time, kundi camel at lakad lamang. And yet, simply, sa buhay ni Jesus ay naranasan niya rin namang magutom. Pero sabi nga, sa ating pong buhay spiritual naman, syempre naman, kapag tayo ay kumain ng tama, di ba, ng pagkain spiritual, ito po ay magbibigay sa atin ng boost to go on. At the same time, malalaman natin kung paano tayo sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya naman, it makes sense, na alam natin ang Panginoon ang lumikha sa ating lahat. Tama? Sa Genesis sinabi doon. At kung tayo ay nilikha, definitely, merong purpose kung bakit tayo nilikha ng Panginoon. At ang purpose na ito is to do the will of God. Amen po? Sundin ang kalooban ng Panginoon. Kaya naman, it makes sense that kapag tayo ay gumagawa ng the best natin, di ba? Makikita natin dito para meron tayong na-accomplish doon sa purpose ng Panginoon sa atin. Di ba? Especially kapag tayo ay may na-sharean, pagka tayo ay nakapakinig ng magandang mensahe na akma sa ating pangangailangan, at the same time, may mga napapakinggan tayo na nakakapag-uplift ng ating spirit. Kaya nga sabi dito, kung maaalala natin si Jesus, di ba, after nung siya ay mag-fasting, ang ginawa ni Satanas ay 3 beses siyang tinukso. At ang sinabi doon kung babasahin natin yung Matthew 4, ang lagi niya sinasabi doon, "Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Ayon sa nasusulat. Yun yung lagi niya sinasabi. Kaya naman, sa ating pong buhay, tayo pong lahat nawa
ay magkaroon tayo ng tamang pagkain sa ating espiritual. At the same time, magawa natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Katulad ng sabi ni Jesus, "My food," said Jesus, "is to do the will of Him who sent me and to finish His work." Andiyan po kayo. Welcome po sa mga kapatid natin na si Kuya Ate Riza, Kuya Jeff, Kuya Dex, Kuya Alan. Ang inyong pong lingkod, kasama natin si Ate Mats, si Severin. Yan. Saka yung ating pong mga kasama sa Facebook. Okay, ang sabi doon, one of the marks of Jesus' life was His obedience to God, His Father. Ulitin ko po. One of the marks of Jesus' life was, ano raw? His obedience to God, His Father. Tayo rin lang naman, it is also to be a mark of our lives as followers of Christ. Kung ang isang palatandaan o marka na tayo ay tagasunod ni Kristo, katulad din naman ni Jesus, dapat tayo ay maging obedience o masunurin. Saan? Sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi nga dito, as Christians, one of our most important task is to determine the will of God and fulfill it. Diba lagi natin tinatanong yon? Paano ba malalaman kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? At ito yung madalas natin tinatanong, paano ko siya maiintindihan, paano ko siya ma-define, paano ko siya ma-determine yung kalooban ng Diyos sa aking buhay. Be it, anong course yung kukunin mo, anong sasakyan yung bibilihin mo, di ba? Be it, sino yung papakasalan mo, or saang bansa ka mag-i-stay. Something like we keep on asking, Lord, Thy will be done. Tama po. At sabi nga sa pag-uusapan natin dito, merong 3 aspeto na kung saan para malaman natin yung God's will at paano natin maintindihan yung 3 aspeto na ito. Ano-ano yon? Sabi dito, meron tayong tinatawag na God's sovereign will. Pangalawa, God's moral will. At ang pangatlo, God's individual will. Isa-isahin po natin mamaya. Yung God's sovereign will is, ito yung God's sovereign will is the exercise of God's supremacy as creator over His creation. Explain ko po siya later. Yung moral will naman ay matatagpuan natin to sa kanyang mga salita na naayon sa Biblia. At yung God's individual will, yung kalooban ng Diyos para sa atin, ito naman yung mga maraming tanong ng Kristiyano at nagwo-wonder, what is the will of God? Iisa-isahin po natin. Umpisahan natin doon sa God's sovereign will. Yung God's sovereign will ay ito yung kalooban ng Diyos, yung kanyang sovereignty. Okay? Kalooban ng Diyos ay ang paggamit ng kanyang kataas-taasang kapangyarihan bilang manlilikha sa kanyang nilikha. Ito yung sinabi. God's sovereign will is the exercise of His supremacy as creator over His creation. And take note, ang sabi dito sa ating pag-usapan, God is in control of everything. Whether we believe in Him or not. Whether maniwala tayo sa Kanya o parang sabihin natin, totoo ba ito o hindi, but still, ang kalooban pa rin ng Diyos ang siyang masusunod. Yung Kanyang sovereign will. Paano natin ito makikita sa Biblia? Ang sabi doon sa Isaiah 46:10 ay, ang sabi ni God, make known the end from the beginning, from ancient time, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Napakaliwanag po dito sa sinabi sa Biblia that God will do what He says. Klaro po? Yun ang sabi sa Biblia, sa Isaiah 46:10. Kahit na ang mga taga-Israel that time ay parang natitempt to waver sa Diyos ba ako talaga o sa mga pagano na Diyos o sa mga Diyos-Diyosan. Pero dineklara ni Isaiah, sabi niya, ang Panginoon lamang ang ating dapat sambahin.
Bakit? Because God is unique in His knowledge and He is in control of the future. God is so consistent po sa kanyang purpose na ito ay magawa, mangyari to carry out what He has planned. Plano pa rin po ng Panginoon ang siyang masusunod. Pero kadalasan po kasi tayo mga mananampalataya, minsan mas gusto nating i-pursue yung pleasure. Mas madali ito yung comfort zone ko, parang mas feel ko meron akong kapayapaan this time, parang secured ako sa gagawain ko. Pero apart from God, pag wala ang Diyos dito, mga kapatid, we will miss out. Hindi natin makikita yung tamang plano o yung perpektong plano ng Diyos sa buhay natin hanggang sa magpasawalang hanggan. Sa lahat ng gagawin natin, kung wala ang Diyos, we miss out yung kanyang perfect plan for our lives. Nakukuha niya po. Kaya naman mga kapatid, lagi po nating tandaan that God has a prior claim on us. And our commitment, our ultimate commitment is to Him, and that is to our eternal benefit. Yung commitment lang po talaga natin ay dapat sa Diyos lamang na makapangyayari sa lahat ng bagay. Tingnan natin yung God's sovereign will. Ayon sa Acts 4:26 and 28. The kings of the earth take their stand, and the rulers gather together against the Lord and against His anointed one. At sa sumunod na talata, ang sabi doon, they did what your power and will had decided beforehand should happen. Alam natin na ang Diyos ay makapangyayari. He is sovereign God sa lahat ng mga events, sa lahat ng mga pangyayari. Ang Diyos ang siyang nagro-rule sa buong kwento, sa buong history ng mundong ito to fulfill His purpose. At kung paano natin ma-determine yung kanyang kalooban, at kung paano ito maki-carry out, walang sino mang magaling na tao, pinakamatalinong tao, pinakamahusay na leader, or pinakamalakas na army, o pinakamagandang gobyerno, o may pinakamagandang husay magsalita, can stand in God's way. Dahil ito ay sovereign will, plano ng Panginoon, ito po yung masusunod sa lahat. Kahit harangan daw po ng maraming taga o sibat o Poncio Pilatong mangyayari mga tao, still, the Lord ay wala pong makaka-stand, walang makakapigil sa kalooban ng Panginoon. Nakukuha niyo po, God's sovereign will. Meron pang isa, sabi doon sa Romans 8:28, alam natin ito. Sabahan niyo po akong magbasa. And we know that in all things, God's work for the good of those who love Him, who are called according to His purpose. God works in everything, hindi lamang doon sa mga isolated incident at hindi lamang doon sa mga magagandang pangyayari. Okay? Kumikilos ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Hindi ito nangangahulugan na parang mas okay ito, mas kaaya-aya ito, mas maganda yung mga nangyayari, ito na yung kalooban ng Panginoon. Pero kapag pangit na yung nangyayari, parang hindi naman ito kalooban ng Panginoon. Minsan may mga pagkakataon na kung saan merong sakit, no? Makakabuti po ito sa atin. God, we know that in all things, God works for the good. Saan daw? At sino daw? Of those who love Him. Okay? Kahit daw po yung anumang kasamaan ang sumaklaw, okay, sa mundong ito. Sabi doon, nagagawa ng Diyos ibalik ang mga pangyayari para sa ating pangmatagalang pakinabang. Ibabalik at ibabalik tayo ng Panginoon doon sa kanyang purpose para sa buhay po natin. At mapapansin po natin sa verse na ito, sa Romans 8:28, na hindi lamang gumagawa para tayo ay maging masaya o matupad yung kanyang layunin. Hindi lang gano'n parang gagawain ko ito o tatanggapin ko ito kasi ito yung kalooban ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid
na ang pangakong Romans 8:28 ay hindi po ipinangako sa lahat. Uulitin ko po, hindi ipinangako sa lahat yung Romans 8:28. Maangkin lamang ito ng mga taong umiibig sa Diyos at tinawag ng Diyos. Nakukuha niyo po. God works things for the all things. God works for the good of those who love Him and who are called according to His purpose. Kaya mga kapatid, tandaan natin na bilang mga mananampalataya, dapat meron tayong bagong pananaw o isang bagong mindset na ang lahat na nagtitiwala sa Diyos, okay, isa po itong kayamanan sa buhay natin. Meron tayong Diyos na sovereign, makapangyayari, kaya niyang gawin lahat. God is in control. At isa itong napakagandang kayamanan na sasabihin natin, if I have Jesus, I have everything. At mas makikita po natin yung seguridad ng buhay habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Lagi natin tandaan na ang ating pong top priority is to do the will of God. Kahit kadalasan tayo ay inuusig, kahit kadalasan ay parang walang naniniwala, kahit kadalasan parang ang tingin nila ay tayo ay merong sayad. But still, tandaan natin na yung Diyos na pinaglilingkuran natin ang siyang makapangyayari. Di ba? Sabi nga sa Biblia, whatever the Lord pleases, He does in heaven and in earth, in the seas and all deeps. Our God is in heaven and He does all that He pleases. Sabi po yan sa Biblia. At pag sinabi ni Jesus, ito po ay mangyayari. At kadalasan nga po, I know, sabi nga ni Job, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be prevented or thwarted. Kalooban ng Diyos. This is the sovereign will of God. Nakukuha niyo po. Tignan po natin. Ang sabi doon, all that has taken place has been done according to God's sovereign will. Para malaman natin kung ano yung sovereign will, to discover the sovereign will of God, tingnan po natin yung mga nangyari sa mga nakaraan. Sa history. Di ba? At kapag kanyang ipinangako, ilang libong taon na ang nakalipas. But still, yung salita ng Panginoon ay kasing liwanag ng ating mga mata. Yung mga malinaw ang mata, yung 2020 na tinatawag. Ganong kalinaw yon, yung sovereign will of God. At malalaman natin ito, that 100% according do sa mga nangyari sa mga nakaraan, still, the Lord is so faithful to His promises. Okay? At dito natin makikita na ang Diyos talaga po ang siyang makapangyayari. At ang sabi nga dito, what is God's sovereign will for your life in the following areas? Di ba? Tingnan natin. Ano ba yung sovereign will ng Panginoon sa ating buhay? Parents. Siyempre, hindi naman tayo makakapili ng parents. Tama? Pero sovereign will. Diyos lamang ang may alam kung bakit ang mga magulang mo ay sila. Yung magulang mo ngayon. Tama? Kailan ka ipinanganak? This is the sovereign will of God. Wala naman nagsabing bukas ipapanganak ako. Walang ganun eh. Diyos lamang ang nakakaalam kung kailan tayo lalabas sa ating sinapupunan ng ating nanay. Di ba? Doon pa lang tayo sa womb ng nanay, alam na ng Diyos, kilala niya na tayo. That is the sovereign will of God. At ang isa pa rito, yung sovereign will of God is kung anong lahi ka. Hindi naman pagka pinanganak ka, sasabihin mo gusto ko Amerikano. Walang ganun eh. But, yung sovereignty, yung kapangyarihan ng ating Panginoon, whatever He do, ito po ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Pag sinabi niya, ito ay mangyayari. Kaya yung magulang, anong lahi ka, kailan ka ipinanganak, ito yung mga bagay na kung saan makikita natin yung sovereign will of God in our life. Okay po. So pangalawa, kung merong God's sovereign will, meron naman tayong tinatawag na God's moral will. Yung God's moral will is
ito po yung His moral instruction revealed in His law and Scripture. Yung pong God's moral will ay makikita po natin sa nasusulat ayon sa Biblia. Hindi katulad ng God's sovereign will, yung God's moral will ay napakadali pong malaman pero mahirap ma-fulfill. Alam natin, ito yung sinasabi ng Biblia, pero parang pagka mangyayari na parang totoo ba to? Parang gano'n. Okay? So sabi dito, sa lahat ng mga tagasunod ni Kristo na meron pong palagian o regular na pag-aaral ng salita ng Diyos, may mga pagkakataon na parang nahaharap tayo dun sa parang anong nga ba yung sinasabi sa Biblia? At dito natin makikita na mas madali po natin mai-apply yung salita ng Diyos kapag ito ay ayon sa mga nasusulat. 'Di ba? Sabi nga, madaling malaman, head knowledge, marami kang informasyon sa salita ng Panginoon, pero para maging effective ito sa buhay natin, we need to apply it. At dito natin makikita sa Biblia yung tinatawag na God's moral law. Tingnan natin yung sinabi sa Bible. Sabi doon, God's moral will is His moral instruction revealed in His law and Scripture. Tingnan natin to. Anong sabi din sa Psalm 119 verse 105? Your word is a lamp to my feet. Yung salita ng Panginoon ay parang bago ka pa man lang humakbang, yung salita na ng Panginoon ang siyang magbibigay sa iyo ng ilaw. 'Di ba? Yung patnubay sa iyong dadaanan. And a light to my path. Alam natin na malayo pa yung pupuntahan natin, pero alam natin na sa bandang kantong yun ay merong isang poste na parang kung saan pag sinundan ko yung poste na yun, makakarating ako dun sa pupuntahan ko. Lalo na kapag ikaw ay nasa dilim. Nakuha niyo po, Psalm 119 verse 105 ay so clear that we need the word of the Lord. This will help us habang tayo ay naglalakad at habang tayo ay tumatahak sa buhay na ito. Kailangan natin ng ilaw. At ito po ay makikita sa salita ng Panginoon. This is God's moral will. Nakukuha niyo po, revealed sa kanyang mga salita. Ano pa? Sabi daw sa 2 Timothy 3:16. Basahin po natin. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Alam natin mga kapatid, na ang salita ng Panginoon ay inspired ng Banal na Espiritu. Ito po ay inspired ng God at ito po yung dapat nating gawing standard for testing sa lahat ng bagay na nagsasabing sila yung totoo. Marami kasi nagsasabi, ito yung totoo, ito yung mga saganang akin. Ingat tayo doon. Kasi po, tanging ang salita lamang ng Panginoon ang gawin nating standard and to check kung ano ba talaga yung totoo. Yung salita ng Panginoon ang ating pong mapagkakatiwalaan. Kaya naman mga kapatid, I encourage everyone to read it and apply it in our lives. Ang salita ng Panginoon ang ating pong safeguard para po sa lahat ng false teaching. At the same time, ang salita ng Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng guide kung paano tayo dapat mabuhay. At ang Bible lamang ang ating pong source of knowledge about kung paano tayo maliligtas. Andito mo makikita yung way for you to be, para ikaw ay maligtas. At gustong-gusto pong ipakita sa atin ng Panginoon sa kanyang mga salita, yung pong katotohanan, kung paano tayo mai-equip, at kung paano tayo mabubuhay para sa Kanya lamang. Dahil ang salita ng Panginoon ay inspired by God, at the same time, alam natin that we need the word of the Lord. Nakukuha niyo po? Kaya ang sabi dito, ang lagi kong tinatanong at laging naririnig natin sa iba, how much time do you spend in God's Word? Ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam. Tama po? Kaya mga kapatid,
We need to exercise yung pong ating spiritual discipline. We need to develop yung pong ating disiplina sa pagbabasa ng salita ng Diyos at alamin natin, i-discover natin kung ano pa yung mga katotohanan dapat nating malaman at kung ano pa yung mga bagay na kung saan magbibigay sa atin ng confident tungkol sa buhay na ito, tungkol sa pananampalatayang meron tayo, at tungkol sa buhay natin sa hinaharap. Okay po mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Okay? We still have few months. Or maybe you can start it now, or tonight, or bukas. Why not read yung Bible from yung back to back? Nakuha niyo po, from Genesis to Revelation. Marami tayong mga passages na magbibigay sa atin ng mga pagkakataong malalaman natin kung ano ba talaga ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. Nawa, lagi po natin tandaan kung paano tayo ay nauuhaw sa tubig at kung paano tayo nagugutom sa pagkain, ang ating pong spiritual na pamumuhay, yung ating pong spiritual na buhay, ay nangangailangan din po ng panalangin, salita ng Diyos, at kung paano natin ito i-apply sa ating buhay. That is part of God's moral will. At makikita natin ito sa kanyang mga salita. Di ba, sinabi rin doon sa Joshua 1:8, alam natin ito, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. At yung pangako, then you will be prosperous and successful. Hindi ito yung mga pagkakataon kapag sinagot ka sa panalangin, pag may magandang nangyari, praise the Lord. Pero kapag medyo pangit na yung nangyari, nakasimangot ka or galit. Nakukuha niyo po. Pero kung alam natin ang salita ng Panginoon, we meditate it day and night, at lahat ng nasusulat dito ay pinag-aaral natin mabuti. Ang sabi ng Panginoon, you will be prosperous and successful. Please, or I encourage everyone to do the condition first. Read, meditate, and apply. After you did, o after matapos mo yung magawa mo yung kondisyon, ito yung pangako. Then you will be prosperous and successful. Remind yourself about God's Word every day and every night. At kung ano yung inuutos ng Panginoon, gawin natin ngayon. At the same time, sabi doon, God will assure us that in everything, sabi doon, God will carry out His purpose in your life. Read the Word of the Lord para makita natin yung God's moral will. Tapos sabi doon sa John 17:17, sanctify them by the truth, your word is truth. Makikita natin dito, tayo mga tagasunod ni Jesucristo, we need to read yung pure and holy Word of the Lord and obey the Word of God. Nakukuha po natin mga kapatid, mariin natin sinasabi ito, na basahin natin ang salita ng Panginoon. Dahil sa ating pong pang-araw na pamumuhay, dito natin dapat malaman at i-renew natin yung ating mind, yung ating heart. Balik tayo doon sa krus, balik tayo doon sa pangako ng Panginoon, para naman makita natin ano ba ang kalooban ng ating Panginoon sa buhay natin. At makikita mo yung God's moral will according to His Word. Okay po mga kapatid, lagi natin tandaan, sa tuwing tayo po ay parang dumaranas na parang naliligaw, nadadapa, sa tuwing tayo ay lumiligwak, o sa tuwing tayo ay parang pumapalya, balikan natin yung salita ng Panginoon. Confess your sins to God. Di ba? It will give us yung pong renewal ng ating relationship, ng ating commitment sa ating Panginoon. At sabi nga, ang salita ng Panginoon ang siyang magbabalik sa atin patungo sa tuwid na landas. I keep on saying it. Kung ikaw sa tingin mo ay naliligaw, go back to the cross. Go back to His Word. Okay po mga kapatid? How do we apply this in our lives?
Sabi doon, discovering God's moral will is simply a matter of, ano raw? Reading and studying God's Word. For in it, sa salita ng Panginoon, sa Bible, it is recorded God's will concerning right versus wrong and good versus evil. Kitang-kita rito sa Bible po yun. If you want to know the God's moral will, simply read and study the Word of God. Amen po? Okay. Kaya, lagi nating makikita rito, ang kalooban ng Panginoon ay lagi nandoon sa salita ng ating Diyos. So, find God's moral will in the following areas. Di ba? Is it right to cheat on my tax return? Tama ba na mag-cheat ka? Hindi, di ba? Kasi ayon sa salita ng Panginoon, if you have your mobile with you, okay, you can read yung mga Bible verses. Hindi ko na siya inisa-isa kasi mahaba. Okay, this is your assignment. Pwede nyo siyang i-screenshot o pwede kayong humingi sa amin ng picture yung point na ito. Yung find God's moral will in the following areas. Kung mali ang mag-cheat, dahil sabi sa Biblia, hindi tama na tayo ay mandaya. Ano pa? It is right to have sex before or outside of marriage. Siyempre hindi, di ba? Hindi tama ito. It is right to divorce my husband or wife. Tapos ang sabi doon, it is right to hate my neighbor. Tama ba na tayo ay hindi i-share si Kristo sa mga taong nakakasalamuhan natin? At kung babasahin natin yung mga salita, yung mga Bible verses na sinulat natin dito, makikita natin dito that yung reveal God's moral will ay talaga pong salungat sa tinatawag ng mundong itong tama at sa salita ng Diyos ay mali. Kita natin yon, yung right or wrong o yung good or evil. Andyan po kayo. Okay, thumbs up lang po sa mga nasa Zoom. Ayan. Praise God. Praise ng Panginoon. So makikita natin doon sa ating diagram yung tinatawag nating path to Christ-likeness. As we continue to apply God's Word in our life, dito hindi na tayo magko-conform doon sa mundong ito, but we will conform to His perfect will. Ang ibig sabihin, we will become more and more Christ-like. Yung diagram ay ipinapakita that the Holy Spirit, okay, the Holy Spirit uses God's moral will, yung salita ng Panginoon, to help us to become Christ-like. Okay? Sa tulong po ng Banal na Espiritu. At sabi doon, each time we are convicted of sin, sa taas o sa baba, parang iniipit tayo sa gitna, each time we confess and turn from it, yung buhay po natin ay unti-unting nagko-conform closer to the life of Jesus. Makikita niyo po yung transformation. As we continue to apply God's Word in our life, parang sabihin natin, umiiksi na yata yung aking mundo. Parang lumiliit. Pero the more na tayo ay natitrim down, the more na tayo ay nagtatransform, the more na yung mga magagaspang nating ugali, yung baluktot nating pag-iisip, yung lahat ng ito ay babaguhin ng Panginoon according to His Word. Sabi doon, at sa tulong ng banal na Espiritu na nagpapakita sa atin na ito yung kalooban ng Diyos, this is God's moral will according to His Word, then we will become closer, or our lives conform closer to the life of Jesus. Nakukuha niyo po? Andyan pa po. Naintindihan po natin yung diagram. Okay. Praise God. O, tingnan naman natin kung ano yung God's individual will. Ito yung tanong na kung saan maraming Kristiyano ang nagwa-wonder. Ano nga bang kalooban ng Diyos sa akin? At dito natin makikita that kung ang kalooban natin ng Diyos sa atin ay ito, paano ko naman siya gagawin? Parang tipong, kalooban ba ng Diyos na bilhin ko yung pulang kotse o yung puting kotse? Kalooban ba ng Diyos
Yung kalooban ba ng Diyos sa akin, ang pakasalan ko ito? Ito yung gagawin kong major, or ito yung aking magiging masteral? Dito ba ako pupunta? Anong pagkain ang kakainin? Anong brand yung isusuot ko? Or ano ba yung mga bibilihin ko? Di ba lagi natin tinatanong, kalooban ba ito ng Diyos? Marami sa atin, mga mananampalataya, o maraming tagasunod ni Kristo, na kung saan ay nami-miss out nila yung best for their lives. Bakit? Kasi para silang hilong talilong. Okay? Alam natin yung God's sovereign will at alam natin yung God's moral will according to His Word. Siyempre, the more we keep on reading and studying the Word of the Lord, yung God's individual will, madali po natin itong makikita. And yet, maraming mananampalataya kung parang hirap na hirap and they keep on wondering kung anong kalooban ng Diyos sa akin. I remember way back then, during 90s, kapag ang theme o topic ng seminar ay about God's will, ako, nagkakandara pa kami umattend noon. Siyempre, bago mananampalataya, at gusto talaga namin masunod yung kalooban ng Panginoon. At sa mga ganitong pagkakataon, lagi rin sinasabi dun sa mga na-attinan naming seminar and conference, pati sa training, you need to become or maging close ka lagi sa Panginoon for you to be able to madali mong ma-decipher, ma-discern kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kung ito yung sinasabi nating God's individual question many Christians wonder about is the extent of God's will for our lives. So paano natin malalaman? Yung kalooban ng Diyos, basahin natin yung Book of Acts. Okay? The early Christian recorded in Acts, yung libro ng Acts, yung mga gawa, give us an example on how to make personal decision. Okay? Sabi doon sa ating screen, ang sabi, a study of Acts reveals the entire narrative, okay, is the unfolding o yung telling the story of a single verse. Yung main verse po talaga ng buong libro ng Acts ay makikita natin doon sa Acts 1:8. Ano yung Acts 1:8? Sabi doon, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. At dito natin makikita, doon sa Acts 1:8, okay, ito yung pagkakataon na kung saan ang mga mananampalataya ay nagkaroon ng kapangyarihan or power. Okay, parang nag-explode sila to share yung Word of God. Nagbigay sa kanila ito ng courage, boldness, confidence, God insight, and ability at the same time, yung authority. At yung Acts 1:8 ay makikita natin dito. Okay, sorry. Yung sinasabi ng Panginoon, when you receive power, when the Holy Spirit comes on you. And if we are going to read yung mga sumusunod na talata, again, pangalawa, kindly screenshot, okay po, read po natin yung salita ng Panginoon doon sa mga Bible verses na ibinigay natin. Dito makikita natin on how decisions were made among early Christian, at makikita natin sa listahang ito kung paano nila ginamit ang salita ng Diyos, kung paano ito naging gabay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, at sa lahat ng mga circumstances o mga pangyayari, dito natin makikita yung kalooban ng Panginoon. Katulad nung by chance o yung nagkakast sila ng lots, kung sinong mapuntahan nung kunyari mahabang stake, ikaw yung gagawa ng gantong bagay. Makikita niyo yun sa Acts 1:24-26. During that time, sa Book of Acts, makikita rin natin na ang Panginoon ay nagpapakita, nagsasalita through vision and dreams. That time, yung panahon na ito, merong mga tinatawag tayong prophetic announcement, merong angelic intervention, at meron tayong tinatawag na God's sovereign intervention through His Spirit.
Mga kapatid, nung binabasa ko po yung mga Bible verse na ito, lahat ng ito ay nasa Acts. Okay? Yung mga nasa number sa harapan nyo, nasa screen. Okay? Please, read it po carefully, mamayang gabi or bukas, at pag-aralan po ninyo. Makikita natin dito that yung kalooban ng Diyos sa panahon ng ito, ay dito po makikita natin sa mga sinulat natin kung paano siya nagpapakita o nagpapahiwatig ng kanyang kalooban. Kaya nga sa makikita natin, if we continue or if we read, study po yung book of Acts, sabi dito, the lesson learned from the early Christian is that they sought to live their lives in obedience to God's Word. Okay? Yung book of Acts, during yung early Christian and early church. Okay, makikita natin dito na yung buhay nila at nakita nila kung paano sundin ang kalooban ng Diyos through His Word. Nakukuha niyo po mga kapatid. At ang sabi dito, meron tayong tinatawag na the extent of God's will. Basahin po natin. Ang sabi doon, Scripture does not clearly teach that God has an ideal, detailed, and plan for our lives that dictates only one choice for every decision we make. Instead, ang sabi doon, God gives us the freedom to choose as long as our choices fall within His will revealed in His Word. Sa Biblia, hindi tinuturo na ito yung dapat mong gawin, ito yung dapat mong daanan para maging perpekto. Ito yung mga dapat, hindi po ganon. Dito makikita natin na sa Biblia, ito yung plano ng Panginoon at tayo ay binigyan ng Panginoon ng kalayaang pumili. Okay? Ng kalayaang tahakin yung buhay na kung saan dapat natin. Kasi hindi naman tayo ginawang robot. At pero pinakita ng Panginoon, if you will choose this way according to His plan and purpose, dito natin makikita kung paano tayo ay sasamahan, tutulungan, at dadalahin ng Panginoon sa pangakong doon po sa eternity. Okay? At makikita po natin ito sa linaw ng kanyang mga salita. Tayong lahat ay merong kakayahan, meron tayong binigyan ng Panginoon ng kalayaang pumili. Okay? At sa ating pagpili, nawa ay piliin natin ang kalooban ng Diyos na inihayag po sa kanyang salita. Nakukuha po, mga kapatid, we need to read, study, and apply the Word of God. So ang tanong, paano natin malalaman ngayon ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Meron tayong 4, okay, kung paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. How to know God's will for your life. Number 1, God's Word. Ang sabi sa Biblia, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. At sa mga salita pong nakita natin, 1 Corinthians 6, verse 12, 1 Corinthians 10, verse 23, 1 Corinthians 10, 31 to 32. Makikita po natin dito. Basahin po natin. Ito po ang sabi. Everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Everything is permissible for me, but I will not be mastered by anything. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Tama ba? Everything is permissible, but not everything is constructive. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Do not cause anyone to stumble. Here makikita natin sa salita ng Panginoon, sa linaw po ng kanyang salita, as God communicates with us, yung kanyang pong kalooban ay matatagpuan lamang natin 100% sa Biblia. Sa mga salitang ipinahahayag niya po sa ating lahat. Sa Biblia, sa salita ng Diyos,
as we continue to read, study, and apply, dito natin makikita yung clear na utos ng Diyos na dapat nating sundin, mga pangakong ating kiniklaim, at yung mga spiritual na katotohanan na dapat po nating paniniwalaan. And it will also give us principle, scriptural principle, na magiging guide po natin. Tama po, magiging guide natin sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. If you want to make a good or wise decision, base it on the Word of God. Whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Dito makikita natin, lagi natin itong sinasabi na sa salita ng Panginoon ay meron po talagang kalinawan. I remember, way back 90s, okay? Nung pong 90s, nung kapanahunan ko po, nung ako ay bago pa lang mananampalataya, nagiging parang na-OOP, na-out of place kami kapag ka merong mga youth gathering, okay? At ang pinag-uusapan, nabasa mo na ba yung Bible? From Genesis to Revelation. Noon, kapag ka nakakahiya na sabihin hindi pa. Di ba? Pero dahil sa encouragement ng pastor, we keep on pursuing to Jesus by reading His Word. Kaya kapag ka noon po ay nababasa namin during our Sunday school at nagkakaroon kami ng mga parang report sa aming Bible study leader, pag nabasa mo ito ay nakakabigay po ng encouragement. And we love to hear it po sa mga member that I read the Word of the Lord from Genesis to Revelation. Pero sa panahon ngayon, di ba meron tayong mga tinatawag na yung public shaming ba tawag doon? Na kapag na-read ko yung salita ng Panginoon, anong sinasagot ng iba? Eh di ikaw na, sana all. No? Parang ngayon kasi, kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, parang ikaw na ngayon yung na-OOP. Kasi kami hindi nagbabasa. Kaya pagka binasa mo yan, ang laging sagot ng karamihan, they will put you in shame. Di ikaw na yung magaling, ikaw na yung mahusay. Nakakalungkot, ano? Samantalang kapag nung panahon namin ay, pagka ikaw ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, at nasasabi mo na basa mo ito, marami ang natutuwa. Hindi dahil sa ikaw ay banal na banal, kundi alam mong ito ay sinusunod mo kasi salita ng Panginoon. Pero ngayon, pagka sinabi mong, I read the Word of God from Genesis to Revelation, ang laging sagot, ikaw na, sana all. Parang kinahihiya pa nila. Sana po mga kapatid, let us learn and encourage everyone to read God's Word. Malaki po may tutulong ito sa atin. Ano pa? God's Spirit. Ang sabi doon, number 2, for God is at work within you, helping you want to obey Him, and then helping you to do what He wants. Alam natin na yung God's Spirit always ito yung nagbibigay sa atin ng feeling, yung field of the Holy Spirit, yung empowerment and direction sa tulong po ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu po ang nagbibigay sa atin ng desire to do the will of the Lord. And the Holy Spirit will give us yung desired thoughts sa pag-iisip natin and yung po tinatawag nating power to do His will. For God is at work within you. Ito yung tinatawag nating we are all work in progress. And through the power of the Holy Spirit will help us to want to obey Him. And the Holy Spirit will help us to do what God wants. Nakukuha niyo po. We need God's Word and we need yung empowerment, we need yung direction, we need yung feeling ng Holy Spirit in our lives. Kaya yung mga panalangin na Banal na Espiritu, turuan mo naman po ako. Malaya ka pong kumilos sa aking buhay. Tulungan mo po akong Banal na Espiritu, maintindihan ko ang salita ng Panginoon. Ito po yung mga panalangin na kung saan hindi ka ite-turn down ng Panginoon. Dahil trabaho ng Banal na Espiritu,
Siya yung ating kasama palagi, na kung saan nagbibigay sa atin ng desire, thoughts, to do the power, to do the will of the Lord. Nakuha niyo po. First, God's Word. Second, God's Spirit. At pangatlo, para malaman natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay, ito yung tinatawag nating God's sovereign work. Romans 8:28 ulit. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who are called according to His purpose. Magtiwala po tayo sa Diyos na siya, na kaya niyang gawin ayon sa kanyang kapangyarihan, ayon sa kanyang sovereignty, upang manatili tayo sa kanyang kalooban. We need God's sovereign work. As we follow yung pong salita ng Panginoon, as the Holy Spirit continually filling us, as we continue to see yung kamay ng Panginoon na kumikilos po sa buhay nating lahat, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat na kung saan circumstances, yung meron tayong abilities, opportunities, lahat ng ito ay sama-samang gumagawa ayon po sa ikabubuti natin lahat. Ayon din po sa kalooban ng Panginoon. Alam natin that sabi doon sa 1 Thessalonians 5:24, wala sa screen, sabi doon, He who calls you is faithful and He will surely do it. Gagawin ng Panginoon. At sabi doon sa Philippians 1:6, I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Malapit na tayo matapos. Pang-apat, ito yung tinatawag nating God's supernatural work. Basahin po natin yung nakalagay sa screen. Ang sabi doon, be careful when seeking an experience, seeking a sign as a basis for decision making, because Satan, the master counterfeiter, will be more than happy to oblige. Kaya mga kapatid, maging open din po tayo sa mga possibility na kung saan gumagawa naman talaga ang Panginoon sa mga supernatural na bagay. Pero may mga pagkakataon, maging alerto din po tayo. Baka minsan ito naman ay nagiging distraction o nagbibigay sa atin ng bagay na kung saan tayo naman ay maliligaw. May mga pagkakataon na kung saan kapag ito ay appealing doon sa pita ng laman, di ba? Yung ating mga matakaw na mata, yung mga ego, may mga pagkakataon na kung saan ang Panginoon ay kikilos at ipauunawa sa atin kung ano yung kanyang kalooban, to show what is good and evil, to show what is right or wrong. Kaya mga kapatid, sa buhay po natin ito, lagi natin tandaan, kumikilos ang Diyos ayon sa kanyang supernatural na gawa. At sa mga huling pagkakataon, lagi natin tatandaan na hindi lahat ng bagay, okay, para ma-fulfill lamang yung ating comfort zone, ito yung pinakamadali, ito na yung gagawin ko, ito na yung kalooban ng Diyos. Hindi po. Kailangan pa rin natin saliksikin, suriin, at itapat natin kung ito ba talaga ay kalooban ng Panginoon. Sa mga napag-aralan natin, you can review it. Okay, we can give you the PowerPoint as well if you like. Pero tandaan natin that we need to do the will of the Lord. In closing, ang sabi dito, in our affirmation, sa basahin po natin, number 1, lagi natin tandaan, every day, basahin natin to, mas okay. God has a purpose and plan for my life. Okay po? We will share it po sa ating mga group chat later. Pangalawa, second affirmation, God leads me by His Word, His Spirit, His sovereign work, and even His supernatural work. At pangatlo, I will follow God no matter what. Mga kapatid, nawa sa gabing ito, sa maikli po nating pag-aaral patungkol sa direksyon ng Panginoon sa ating buhay, patungkol po sa kalooban ng Diyos sa ating buhay, lagi natin tandaan na merong plano at purpose ang Diyos sa buhay ko at sa buhay ninyo.
ang Diyos ay sasamahan tayo ayon sa kanyang mga salita, sa tulong ng banal na Espiritu, sa mga bagay na kung saan ang Diyos lamang ang makakagawa ng mga miracles. At the same time, even yung kanyang supernatural work, God will lead us there. At pangatlo, let us follow God no matter what. Okay po? Sige po. Before we close in prayer, kung meron kayong tanong, please post lang po ito sa group chat. Okay? Kung meron kayong makakilala doon sa mga taga-Potter's House, let us know kung meron kayong question. And I hope yung pong pag-aaral natin ito ay makatulong sa ating lahat. So next week, ang ating pag-aaralan is about spiritual relationship. Kita-kits po tayo sa susunod na Martes. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na amin po na pag-aralan. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong mga napahayag na kalooban ayon sa iyong mga salita at sa tulong po ng banal na Espiritu na pinagkaloob po sa aming buhay. Panginoon, bigyan mo nawa kami ng wisdom, talinong nagmumula sa iyo upang makita namin at malaman namin ang kalooban mo sa aming buhay sa kapangyarihan ng iyong mga salita. Banal na Espiritu, samahan mo po kami, lead the way, at alam namin po na ang kapangyarihan at ang sovereignty ng ating Panginoon ang siyang kikilos sa aming buhay. Salamat sa mga kapatid na nag-join sa gabing ito at salamat sa mga kapatid na kasama po namin sa live at sa online at sa offline. Panginoon, binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Thank you, Lord, for this opportunity. All praises and glory be unto you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Again, maraming salamat po mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po sa lahat. Purihin po ang Panginoon. Salamat po.